I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Magandang umaga sa ating mga bagong guro. At maraming salamat at mabuti naman at napakarami ninyo na napasok natin sa DepEd. Isa doon dahil talagang kulang ang teacher natin. At bukod pa doon, ay may programa si Sec Sani Angara na bawasan yung mga administrative duty na binibigay sa teacher. Wow. Kasi naman naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping, para mag-ano, di ba? Kaya yun ang ginagawa namin. Na tinignan ko lahat itong yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na tapos ito na pinakita rin sa atin yung bagong Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Wow. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang eskwelahan. Lalong-lalo na doon sa mga malalayo. Dahil may teknolohiya na, ito yung nakikita yung Starlink. Pwede na yan, basta ikabit mo lang, isaksak mo lang, okay na, meron ka ng wifi. Kaya mabuti naman, nandyan na yung teknolohiya. Kaya patuloy lang namin tinitignan, at kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. At ready na ba kayo? Yes, palagay ko yung mga bata, ready na rin. Kaya gagawin natin lahat. Alam mo naman, kayo, mga teacher, ang inaasahan. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. At ang tingin ko sa teacher, lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, yung teacher, nagtuturo yan, naging teacher yan, hindi para yumaman, hindi para sumikat, hindi para kung ano tatakbo ng politika. Ang teacher, naging teacher kasi hindi makatulog yan kung hindi nagtuturo. Hindi mapakali ang teacher pag hindi nagtuturo. Kaya bibigyan namin, ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Kayang-kaya na nila kung magtutuloy sila ng college o magtrabaho sila, ready na sila. Kahit anong napili nila, ang gagawin nila sa kanilang karir. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo. At sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Maraming salamat. Good morning. So guys, narinig nyo yon? Oh, mga teachers out there, narinig nyo yon? Bawasan ng administrative duty. Ang trabaho ng teacher is magturo lang. O, diba guys? Ang trabaho ng teacher magturo. O, diba? Totoo yun. Shoutout sa mga guro dyan. Sa mga guro ko dati. Ay, wala na siguro yung iba. Ayan. Back to school na mga beswa. So dahil dyan guys, panoorin nyo yung interview ng Pangulo. Okay? Siyempre, don't forget to like, hit the button bell, mga beswa. Eto na, mga beswa. For pasukan next week, marami tayo, more or less, ang bilang natin, 27 million ang papasok na bata. Papasok na eskwela. So we have look, maganda naman. Siyempre, the teachers are always there to help. Nandiyan ang mga parents, nagtutulungan talaga sila.
Marami tayo. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. So yung mga sa inspection namin, yung mga, alam mo ba yung, yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But we really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Oh, sabi sa inyo guys eh. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. So for me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata natatamaan eh. Na magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Of course, that's the most basic and most important thing that we have to do. All right, but otherwise, I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. And everybody has already been enrolled into this effort. Hindi lamang ang DepEd, hindi lahat ng mga iba't ibang department. We are all on board here to do and supply and provide whatever it is that our school children need. And that's why we are here today. So, that's it. Thank you. Maraming salamat. Oh guys, narinig nyo yon? Sabi sa inyo eh. Hindi nyo man nagustuhan yung toilet nila guys. O, tsaka yung issue sa tubig, alam nyo na po ang Bulacan, di ba? Isa sa mga naghihinanaing yan. Kailangan yung tubig nila, 24/7 dapat. Eh, nagkaroon sila ng problema sa tubig for sure, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, susolusyonin yan. Hindi, totoo yun. Wala siyang sinabi na hindi niya tutuparin. Susolusyonin niya yan. Maniwala kayo man. So, shout out sa mga taga Bulacan. Ayan. Ganyan dapat ang leaders. Siyempre, nagsusumbong siguro nagsusumbong si Secretary Angara, Mr. President, ganito, gano'n, no? Di ba, guys? So, yun, guys. Maraming salamat sa inyong watching. Bye, and babu. See you again sa aking mga upload videos. God bless Philippines. Babu!